Marami man ang ating mga pagkakaiba, sa salita at kultura'y damdamin nagkakaisa. Halina't balikan natin ang nakaraan, mga kwento'y pakinggan na wika ng sanggandaan. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, dumadaloy, nagbabago na buhay. Wika'y magsisilbing tulay, o pailog o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Maayong adlaw sa inyong tanan. Ang aking pagbati sa ating mga kababayang Cebuano. Ang Cebuano ang pangalawang pinaka-sinasalitang wika sa ating bansa. At sigurado ako na lahat tayo ay may alam na isa o iilang salitang Binisaya. Kaya halina kayo, pag-usapan natin ang yaman at lawak ng wika ng mga Cebuano. Actually, the native term for the Cebuano language is Subuanon, Binisaya, or Cebuano. And then it's the native language of actually many Filipinos. As far as I know, it's the widely spoken Philippine language because you have people in the Visayas, but not all of the Visayas. So there are areas in Cebu, and then this includes Bohol, Leyte, Negros Oriental, Siquijor, and parts of Mindanao. Ang wikang Binisaya, napakalawak na pangkatwika pag sinasabi nating wikang Binisaya. Ngunit ang pinaka maraming speaker ay ang Sinugbuanong Binisaya. Ito yung mga Bisaya na nakatira sa Cebu. Kasi ang Cebu, ang tawag natin sa Cebu, Sugbo. Ginagamit ito sa lalawigan ng mga lungsod ng Cebu at mga karatig probinsya. Pwedeng isama mo na rin dito ang Bohol, Leyte o ilang bayan at lungsod ng Negros Oriental. Ang Cebuano kasi, tao ang Cebuano. Actually, tao talaga ang Cebuano. Pero kung titingnan mo siya sa pananaw na Ingles o pananaw na Tagalog, kung saan mo siya titingnan, tao siya at the same time wika. Pero kung kami ang tatanungin mo, Sinugbuanong Binisaya ang wika na ginagamit namin. Hindi naman malayo talaga ang Sinugbuanong Binisaya sa Tagalog, sa Hiligaynon o kaya sa Waray. Meron silang mutual intelligibility. Kaya madaling, kung mapapansin mo, madaling matutong magtagalog ang mga Bisaya, ang mga Waray, ang mga Hiligaynon dahil hindi naman ito masyadong malayo sa Tagalog. Ito ang ebidensya na ang mga wika ay iisa ang pinagmulan. May mga eskolar na nagsasabi na kabilang ang mga wikang ito sa Austro-Polynesian Group of Languages. Ngunit ang malinaw sa lahat, ang wika kasi hindi naman ito kagaya ng gagawa ka ng isang recipe na alam mo ang mga sangkap, di ba? Hindi kabuti na biglang lumitaw lang sa kawalan ang wika. Kung ilang siglo ang pinagdaanan ng wika para mahubog, mabuo, nagpabago-bago ito na dumaan sa alon ng kasaysayan hanggang sa nabuo ang mga kaisipan. It's an Austronesian language and it shares with the other member languages of the Philippines a focus on the verb. Like we start our sentences basically with the verbs. Moadto ko sa merkado, or that's I'm going to the market, which is very different in English. And in Filipino and other Philippine languages, that's basically the characteristic that we can find. Basically, we have the rising and falling intonation, no? And
Dr. Piserla, who wrote book on Cebuano language, also talked about the staccato rhythmic quality of the language. So usually when you are asking questions, and this is where you have the rising intonation, but when you have a falling intonation, usually it's in a statement, just like Muadto na ko sa merkado. so it's really just plain, or sometimes you can find this in exclamations. Ayaw, dili. You have that falling intonation. So the first pitch is when it has a falling tone. Example nito. Ayun na, buhata. The second pitch naman is normal tone, and this is used in most kinds of sentences. Kaon na ba ka? Then the third pitch is a rising pitch, and this is usually when you have the questions. Uy, mulakaw ka diba? And then you have the extra high pitch, which is the fourth pitch, and usually it's in exclamation. Ayaw ni gilabti ha, buang-buang ra bakag pangutok. There is one comment I've always heard, that Cebuanos are not respectful because they don't have the po or opo of the Tagalogs. But we have to know that Cebuanos use honorific, like Day, nanghugas na ba ka? Ayaw ba yan nagbinling hugasunon dihang atong lababo ha, panghugas in town, day? Dung, din ka nakapalitan ni. Nindot lagi kayo ni Dung. Paliti ko ani Dung, be. Nang, tagpila ni mong baligya sa imong mga utanon. Lapas lagi kaayo ni. Papalita ko ng be. Noy, tagpila ning baligya sa imong mga buwad, Noy. Lami lagi kaayo ni. Papalita ko, Noy, be, kay para ako isagol niya sa utanon unyang hapon. Lahat ng wika kasi may imprint talaga at hindi rin nalalayo dyan ang Cebuanong Binisaya. May anino rin ang Cebuano language eh. May language signature, kumbaga. Halimbawa, kapag humanga kami sa isang tao, sasabihin namin, ngilngikaw eh. Actually, ang literal na ibig sabihin ng ngilngig ay yung pakiramdam ng pagkaumay sa pagkain ng matataba. So, di ba ang layo? Ngunit pwede rin gamitin ito sa pangungutya. Yung ngilngigaoy. Kaya dalawa ang kahulugan ng ngilngigaoy. Parehong magagamit sa pagpupuri at pangungutya. Napaka-unique. At meron pa kaming isa yung sa muka. Okay, class, our lesson for today. Hoy! Unsa man na? Ayaw babanha mo diha kay nagtudlo ko dire. Oy. Kiral na ibig sabihin nito yung magulo, samok. Pero pag sinabi sa Cebuano kasi hindi ito ibig sabihin ang gulo-gulo mo. Parang ang cute naman, parang gano'n. Parang kabaligtaran doon sa samok. Meron pa kaming pastilan. Asa na di ay sila? Kaya po, oy. Kaya pa ako dire. Pastilan. Ito naman, wala talaga itong salin sa ibang wika. At sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ito ng synonym, itong pastilan. Ginamit sa mga kabataan ngayon naman ang gumamit. Yung sinabi naman nila, kayata, na walang kabastos-bastos eh. Dungday, kayata sayro. Sa itsura, bitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaya. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Pagkakaisa ng pagkakaya. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan,
We don't have epics in Cebuano. That's one of the things we were really wondering about because, you know, you love epics. They're long stories about heroes and all that. How come we don't have that? So we have the legend of Maria Cacao and also the legend of Kapitan Silio. And there's also a story about Bugbong Humasanon. It's a longer story, but it's not considered an epic. But we have a rich oral tradition, Datu Manggal and Kapitan Silio. And we have folk tales because they usually were related. They're very short. So they were normally just told around a circle of children or even adults. We share with the other languages the riddle, tigmo, bugtong in Filipino. Tigmo, tigmo. Usa, duha, tulo. Ambot, pila rato. Bitoon. Another form, but this is more of a song and dance between a man and a woman. We call this the balitaw. I don't know if they have this in the other Philippine languages, but generally it's a spontaneous exchange of ideas. Sometimes they would just say, okay, let's talk about reproductive health, and everything will revolve around reproductive health. And the very nice thing about this is that it's always in rhyme. You can just imagine that people used to just gather together and they would get the best balitaw performers. We have in Cebu, they used to be Tonyo at Pasing, and they toured the entire Philippines bringing their balitaw together. But you know, you cannot memorize the balitaw. It was supposed to be like a spontaneous form. They were oral narratives before they got written down. So you have this kind of thinking, or the way people already composed it in their minds was a specific line and a specific rhyme scheme. So the more exposed you were, or the more knowledgeable you were about the process or the performance, the better it was, because they could just, it's like a poetic joust. So one has to give in at the end. But actually, it was also of some kind of like masquerade for courtship. People engaged because they wanted to play around. I was in Dumaguete a couple of years ago. I was able to record students composing their very own balitaw, and you would be so amazed because they were so timely. They were not OA, talking about events or issues that were important to them, and they had their teachers with them to just accompany them, but it was like the students who really composed it. Nga magmanggad sa imong kuma, matud nila ikaw dili malipay. There is a lot of songs. Matud nila and Usahay. These were composed by Ben Zubiri and Nitoy Gonzalez. Sa Kabukiran it's a 1980 song sung by Susan Fuentes. We also have like Cebuanos like Yoyoy Villame and Max Urban. Exercise tayo tuwing umaga. Philippines has a great history. According to our geography, Manila is the capital city. They're known for what you call like novelty songs. Alam mo kung bakit na ganyan? Yung kasaysayan di ba nauna yung mga Kastila na pumunta ng Cebu. Binigyan kaagad sila ng entertainment ng mga Cebuano nung dumating yung mga Kastila doon. Nakita mo na talagang entertainer ang mga Cebuano. Ang problema naman kasi ng mga Kastila nung nakita nila na may mga sumasayaw, parang pangit sa paningin nila. Ang tingin naman kabaligtaran na ganito ang mga Cebuana. Pero hindi, performer talaga ang mga Cebuano. Normal sa amin ang pagkanta. Sa akin kasi gusto kong tingnan ang nisiyang Cebuano in a contemporary way. Kasi sa kasalukuyan nariyan ang mga movement na kung tawagin namin ngayon ay peace rock, yung Bisaya rock. Lawak na movement yan sa pagkanta. Kasi may sarili siya mundo na ginagalawan.
Napakaraming banda Cebuano ang ginagamit na wika kapag kumanta yung mga artista na yan. Kumbaga, ginawa nilang kontemporaryo yung wika eh. Alam mo sa Cebu, pag tumutugtog ka ng mga foreign songs at tumutugtog ka ng hindi ka naglalagay sa playlist ng mga Cebu, wala makikinig sa'yo. Ganyan ang Cebu eh, napakataas ng pride. Ito ang mga mahusay talaga sa wika ito. Remer Chan Reyes, June Canizares, Tem Adlawan, Ricardo Patalinghog, Marcelo Jocalio, Gumer Rafanan. Si Gumer Rafanan, mayroong mga around 25 novels yata ang nailabas ng Bisaya Magazine at ang around 2,000 short stories na nagawa. Yan, si Remer Chan Reyes naman, yung magnum opus niya, yung ano talaga yung sinabi ko kanina, yung Ang Ugma Walay Pag-abot. Wala pa ako nababasa ng historical novel na kagaya ng lawak ng sinulat ni Leo Tolstoy, yung War and Peace ni Leo Tolstoy sa Russia. Meron tayo niyan kasi sinulat yan ni Remer Chan Reyes ng Cebuano. 15 years na sinulat ni Remer Chan Reyes yung nobela na yan. 5 beses siyang nagkasakit para maisulat at nitong huli, nung nagkasakit siya, gusto niya sunugin kasi ayaw niyang tapusin ng iba. Buti na lang gumaling siya, naisulat at nailimbag natin sa Bisaya Magazine yan, na i-preserve, na i-archive natin yung nobela niya. Noong araw kasi galing ka sa Universidad Ingles at sa Pilipino ang ginagamit kasi yun yung academic language eh. Pero iba sa Cebu. Wala magbabasa sa iyo halos kung English ang sinusulat mo sa Cebu. If you are a Cebuano, you must try it in Cebuano kasi yun yung wika mo eh, di ba? Di natin matulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Yung isang nakikita ko sa Cebuano is like really also a quality of Philippine languages, you know, like coining a lot of words, which is also being a part of the playfulness of the Filipino. Madaling maggawa ng mga bagong words, although they don't really find themselves in the dictionary right away. Maybe recent yung bisdak or Bisayang dako. But Cebuano has flourished even on, not on the ground, but on cyberspace, because we have a blog spot where a lot of Cebuanos converge. I mean, all over the world, wherever they are, they go to this blog spot to share their poetry. And this is moderated by Michael Obiñeta. He's now based in Kansas, but he's a true blue Cebuano who continues to write in Cebuano. Ing hulaw nga pagtulto sa tubod gikan galibod suroy sa mga dapit nga langyaw. Mahimo nga mangawit ang imong kaugalingong dila diha sa ibabaw nga ngapil. Mapaksit ug maughan sa laway sa pagtungas balik sa nataran sa mga sipunon nga talidhay. Layo na kaayo kag naabtan. Apan ang imong mga tikang mahimong duol ra sa dulhugon nga pagkaligid sa mga kimpang. Lagmit, diha sa imong tiilan siya mahidangat. Kung ikaw mangutana kung hain na ang mga umahan, kalit kang uhawon sa iyang mga tubag. Sumpay sa kahilom, subay sa mga mugbo, nga bungtod sa mga patay. Gitultol sa iyang pinabudlot nga simod. Tua didto, igo ra tingali kang motingsi, ug makahibalo na gyud ngano uroy mangliki ang samin, ug ikaw mabungi sa imong pag-asoy. There are still a lot of writers right in Cebuano, a lot of writing not only in terms of stories, novels, but also music. On the radio, it still has a lot of power. Kasi pagdating mo sa, the farther you go, the more people you will hear
speaking in Cebuano. Kasi minsan it's like a circle, concentric circle. You have the population of the center. Pero the farther you go, the more speakers there are, the language is very much alive and people are still talking in the language and buhay na buhay ang Cebuano. Di mo ako mag-rice ron, pero naman din sa diyan. Tara. Respetaran. Ang bagoong rice ba? Kung nabantayan, parang nasa ilasang bagoong. Hindi mo mapaghiwalay ang tao sa kanyang wika. Ang mga Bisaya, kapag napadpad yan sa ibang bayan, makarinig lang ng isang salitang sinugbuanong Binisaya, ang isang Bisaya, pumapalakpak ang tenga niyan eh. Alam mo naman ang mga Bisaya, pag nakikita ng kapwa Bisaya, instant kaibigan kaagad ang mga yan. Maski pa hindi magkakakilala dun sa Cebu, sa anumang lugar yan, matik ang kwentuhan yan. Pag nagkita niyan, matik yan. Walang pakundangan na kwentuhan yan. Mga Cebuano, madaling mag-adapt sa ibang lingwahe. Ang sinugbuanong Binisaya, dadala niya, nalulocalize niya yung English, yung Tagalog, at ibang mga wika, na i-integrate niya, na i-incorporate niya dun sa pang-araw-araw na gamit ng mga influensya na a language is something that not only communicates, it's the poetry of the people. Cebuanos kasi are really loyal to their language, yung talagang para bang dut sa bukog, yung tagos sa buto, yung pagka-Cebuano. Hindi maikakaila na napakalaki ng ambag ng mga Cebuano mula sa kanilang makukulay na kapistahan sa mga magagaling nito mga awit at mananayaw. Lalong-lalo na sa sining at panitikan nito na pinagbubunyi sa buong bansa. Hinahangaan natin ang mga Cebuano. Sa susunod na linggo, samahan niyo ako, tayo na't magkwentuhan sa wika ng mga matatapang at walang inuurungan ang mga waray. Ito po si Doren Legarda. Huwag palagpasin ang pagkakataon, ngayon na ang panahon. May palaganap ating wika sa bagong generasyon. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, dumadaloy, nagbabago na buhay. Wika'y magsisilbing tulay, mapailog o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Sigaw ng Ilocano, sawag serbingan tay. Himig ng Kabisayaan, sinuntian maong tulay. Hiyaw ng hiligay ng lengguwahe, maghintay-tay. Gamitin natin ang tulay.